So ayan, yung parang kailan lang nung isang araw nga ay tuwang-tuwa nga kami mag-asawa dahil nga nataniman na nga namin tong isang plat namin ng pechay. Kaya lang kahapon, sad to say, ayan, parang kailan lang, abay naman, naubos agad nila yung pechay na aming itinanim. Siguro nga natuwa naman sila dahil nga ay so may mga green. Everyone, another day, another vlog with me. So wala si Habi ngayon dahil umalis lang siya saglit. So hindi kami makakapagtrabaho ngayon dito sa aming garden. Gawa nga na, maulan na naman dito sa amin. So start pa to kahapon. Kaya naman wala kaming ganap ngayon ni Habi. So ikikwento ko lang sa inyo yung nangyari doon sa aming isang plat ng pechay kahapon. So gawa nga ng maulan kahapon. So nasa loob nga lang kami ng bahay. And pagbukas nga ng pinto ng aking ate, so yun, nakita niya yung gansa namin is nandoon na sa plat ng aming tanim na pechay. So ang nangyari nga ay naubos yung pechay. So papakita ko sa inyo kung anong nangyari. So ayan, oh, ay tatalikod natin yung camera. So ayan, yung parang kailan lang nung isang araw nga ay tuwang-tuwa nga kami mag-asawa dahil nga nataniman na nga namin tong isang plat namin ng pechay. Kaya lang kahapon, sad to say, ayan, parang kailan lang, abay naman, naubos agad nila yung pechay na aming itinanim. Siguro nga natuwa naman sila dahil nga ay so may mga green. So yun, syempre mahilig ang mga gansa ng mga damo-damo. Akala nila damo yun. So yan, sad to say, nawaubos yung aming pechay dyan. Buti na nga lang, ayan, may naitanim nga kami dito sa aming hanging pot, oh. So ito na lang yung pinaka first batch ng aming pechay na nailigtas. So meron naman kami isa, dalawa, tatlo. So apat na bottle ng pechay na nailipat. So ito na lang yung aming pag-asa. Para dun sa aming first batch. Kaya naman kahapon, so yun, nakakalungkot. Ingatan nga namin yung mga inakay nung gansa dahil syempre hindi pa nga sila makakasalamuha doon sa mga alaga naming manok. So wait, papakita ko sa inyo kung saan dinala ni Habi yung gansa namin. Kahit nga maulan kahapon, so ang ginawa nga ni Habi is sinuli niya na nga lang isa-isa yung aming alagang gansa. At yung ginawa niya nga is dinala niya dito sa isang kulungan ng aming baboy para daw safe at saka hindi rin sasaluhan ng mga manok sa pagkain. So andito sila. So papakita ko sa inyo. So ayan. So ayan na ang aming alagang gansa. So dito muna sila sa isang space ng aming kulungan ng baboy. Ayan. So, dahil maulan din, so, sinape din ni Habi para hindi rin mabasa yung mga inakay niya. Parang natatawa na nga lang kami mag-asawa kasi nakaligtas nga kami sa mga manok, pero naman, dun nga sa gansa, aba naman natagpuan pa nga nila. So, wala tayong magagawa dahil, syempre, wala namang ano yan. Naghahanap talaga yan ng mga makakain-kain lalo na at green pa naman talaga naman yung pechay. So, no choice si Habi. Maswerte na nga lang dahil nakapagtanim pa kami doon sa sa hanging vegetable pot na ginawa namin. Pero kung wala na to, so ayan, kung wala yan, so wala. Wala na talaga matitira doon sa first batch namin na pinunlang pechay. So buti na lang kahit papaano may natira pa kami. So meron naman yan tagwa 8 peraso bawat isa. So yun, may aantayin pa rin naman kaming lumaki at meron naman na akong ipinunla ulit. Sabi ko nga kay Habi, i-direct na nga lang namin punla dito sa kanyang ginawang plat para naman kahit papaano. So dyan na nga lang tutubo, kaya lang ewan ko kung ano magiging plano niya or aantayin niya na lang ata yung tumubo ulit yung pinunla ko nung isang araw.
So yan. Yan yung ganap ng araw namin kahapon. So dahil wala, hindi tayo makapag-work dyan sa labas. So yun lang. In-update ko lang yung napakaganda na sana naming isang plat ng pechay. Pero sad to say ay naubos ng gansa. So yun lang. Yun lang ang aking may share sa inyo ngayon. Dahil syempre gusto ko rin naman na maipakita sa inyo yung aming lifestyle dito sa farm, sa aming little farm. So kahit hindi kami ganun kabihasang magsasaka na magtatanim ng mga gulay, kahit papaano nagsusubok nga kami para syempre maganda rin kasi yung may mga gulay sa paligid, lalo sa panahon ngayon na sobrang mahal na ng mga bilihin, 'di ba? So kahit paano pag may mga gulay dyan, konti na lang yung mabibili sa palengke. Kung sobra pa nga, may dadala pa sa palengke. So, ganun. Kaya naman, yun. Nagtatry talaga kami ni Habi ng kahit anong klaseng gulay. May tanim nga namin dito. Kahit hirap na hirap nga kami sa klase ng lupa, talaga namang nagsusubo kami para kahit papano may maitanim kami. So, yun lang muna ang update ko ngayong araw dahil maulan-ulan na naman dito sa aming lugar sa Bicol. So, thank you for watching. Bye!